everyone! Good morning! I'm back! This is Some Brusas and welcome back to my YouTube channel. Oh my gosh! This is it guys. Pag-uusapan natin ngayon, humihina nga ba ang laban niya? Kung sino to at ano to? Yan ang tatalakayin natin ngayon. But before anything else, hello Philippines and hello beautiful people! Mabuhay! Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo. Syempre dito sa channel ko. At syempre sa lahat naman ng makasolid na, makamamasab dyan na laging tumututok dito. Araw-araw, lagi-lagi. Maraming salamat guys sa inyong lahat. Syempre usapang Miss Universe Philippines pa rin naman tayo ngayon. Alam ko wala namang katapusan tong pag-uusap tungkol dito sa Miss Universe Philippines kasi ito yung ongoing na pageant. And then, ayun nga. So, maraming mga kandidata na talagang masasabi mo din ang gaganda nila, no? Pero, ano ba ang tingin ninyo? Front runner nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayong taon na to? Or, newbies. Ayun kasi yung napapaisip tayo no? Na parang ang iniisip natin, ako, lumalaban din kasi ang mga newbies at marami din talagang magagandang mga newbies ngayon na nagko-compete dito sa Miss Universe Philippines. Kaya hindi mo rin pwedeng i-underestimate yung mga kakayahan nila. Kung nangyari nga to kay Rabia Mateo noon, di ba? Na parang nagulat tayo sa sobrang dami ng mga frontrunner na malalakas. Si Rabia ang nakapag-uwi ng corona. Pero, sabing ganon, wala hindi daw talaga magigiba ang mga frontrunner ngayon kasi hindi sila basta-basta kagiba-giba. Yung mga frontrunner naman kasi ng mga panahon naman nila, Rabia, sa totoo lang, yung iba doon, mahihina naman talaga. Charot. So, yun, yung parang hindi sila ganong kalakas pagdating sa appealing, pagdating sa com skills, yung mga tipong ganon. Kaya hindi mo din masabi. Yun doon naman kay Chelsea, to be honest, madaming mga magaganda. Like example, si Cyril Payumo, isa siya sa mga maganda. Tara Valencia. Pero kasi sa totoo lang, ito yung laro na pwede mong mahigitan sila Yung tipong kapag matalino ka, magaling ka, at iba yung laro mo, pwede mo silang malusutan. Nang hindi mo namamalayan. Kasi it's about game kasi. Like example, Tara Valencia, magaling ang execution niya. Pero kaya siyang kabugin ni Chelsea Manalo pagdating sa Q&A. Yung mga tipong ganon. And then, yung iba namang candidates, malakas nga ang Q&A nila, pero hindi naman ganun kaganda. Yung mga ganun ganun yung naglalaro sa beauty pageant. Kaya minsan, parang, okay, so hindi sigurado dito. Pero eto kasing batch na to, hindi mo rin pwedeng isnabit kasi parang ang feeling ko, magkakatalo-talo sila dito pagdating sa lakas sa Q&A. Like example, eto nga, si Taguig. Sabing gano'n, humihina daw yung laban ni Taguig at parang nawawala daw sa eksena. Parang feeling ko naman, hindi siya nawawala sa eksena. Siguro nandoon na nananahimik siya, or nandoon na parang hinahayaan niya lang umeksena yung iba, or nandoon na parang nasa strategy game siya ng laro. Kasi ako, tulad nga na sinabi ko, malaki yung chance pa rin kasi ni malaki yung chance kasi ni Bella Ismael na makarating sa dulo ng kompetisyon. Kaya yung pambato ng Taguig, hindi mo siya pwedeng isnabi ng ganun-ganun lang. Kasi kaya niya talagang tumungtong sa top 5. Kung noon na nag-first runner-up siya, ngayon pa kaya na parang mas mature na siya, mas alam niya na yung gagawin niya, at alam niya kung ano ang laro. Saka yung nakita ko siya noon na nagko-compete, hindi mo rin talaga pwedeng isnabin talaga yung beauty ng isang Bella Ismael. Talagang makakarating talaga to sa dulo ng competition. Kaya parang feeling ko, okay lang na nananahimik siya dyan, pero isang araw bigla ka nalang magugulat na parang, ay, bulaga, ganon. Pero na lang kung talagang malalakas din yung iba, naririnig naman natin kung paano din magsalita yung ibang candidates, kaya parang feeling ko, okay, mahihirapan pa rin talaga sila yung makarating talaga sa dulo ng competition na to. Kaya ako, para sa akin, ang pambato ng Taguig, hindi mo siya pwede underestimate na parang, ay, hindi mananalo yan. Kasi parang feeling ko, pwede. Once na makalusot yan sa top 5, pera na lang kung
hindi siya palulusutin. Kasi pwede din naman mangyari sa kanya yung parang dahil sa sobrang dami ng mga magaganda at pwede silang mag-shine sa competition na to, so pwedeng mawala siya doon sa eksena. Pero maliit na porsyento lang yun nakikita ko na parang talaga ba malulusutan mo ng ganun-ganon ang Bella Ismael para sa top 5? Sure ako na nasa kanya na ang spot na para sa isang posisyon. Kaya hindi mo din talaga pwede masabi na mawawala yan sa eksena. Ganon. And then, pangalawa, siguro mahihirapan din sila kay Baguio. To be honest, kumpiyansa ako kay Baguio. Kasi si Baguio kasi, alam nyo si Roxy, pag once kasi na pinarampa mo yan, magaling Oho, magaling yan sa execution, tapos may ganda, tapos yung confident niya sa sarili niya, hindi mo rin po pwedeng isnabin. Kaya parang feeling ko, isa yan sa mga magkakaroon talaga ng spot talaga sa top 5 ang Roxy. Parang sabi nga nila, nako malulusutan niya ng mga newbies. Pwedeng yes, totoo. Pero, ang tanong, papayag ba si Roxy na malusutan siya ng ganun-ganun lang? Hindi naman siguro yan makakarating sa dulo ng Miss Earth at magiging Miss Earth Water ba? Oho? Or ano, na hindi niya makukuha yung posisyon na yun doon kung alam mo na mahina ang kalibre niyan. So, ibig sabihin, kaya yan nakarating sa dulo ng kompetisyon kasi malakas yung kalibre niya at kaya niyang tumungtong hanggang sa dulo ng laban. So ako kumpiyansa pa rin ako kay Roxy, ay kaya ni Roxy yan. Hindi mo po pwedeng isnabin ang beauty ng isang Roxy para lang sabihin mo na yung manok mo ang makakarating sa top 5. Pwedeng mangyari yon, pero hindi basta-basta magpapakabog yung front runner na to. Kaya nga, ang sinasabi ko, yung mga front runner ngayon, hindi mo naman pwedeng isnabin kasi the way kung paano magsalita sila, talagang hindi lang basta-basta na sasabihin mo kandidata, talagang may laban. Oho. And then, sumunod ay eto nga. Oho, si Nicole Bermeo. Ayan, nako, isa pa rin yan. Maraming nagsasabi, nako, hindi naman pala ganong kagandahan si Nicole. Parang isip-isip ko, ay nako, hindi mo alam kung paano mag-execute yan si Nicole. Alam nyo, sa totoo lang, hindi naman mananalo yan ng binibining Pilipinas kung hindi yan ganong kakabog at hindi yan magiging third runner-up sa Miss International kung hindi yan ganong kapalo. Ang feeling ko kay Nicole Bermeo, tutong-tong yan sa top 5 ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. Sa ayot at sa gusto mo, talagang isa yan sa makikipaglaro ng todo-todo. So parang feeling ko, hindi mo siya magigiba ng ganun-ganun lang kasi magaling din siya pagdating sa communication skills. May personality din na talagang pinapakita. At masasabi ko na kahit pa umiksena siguro yung ibang kandidata, sure ako dyan na, ay hindi, kanya yung isang spot dyan sa top 5. For sure. Yung alam mo yon na parang iba kasi yung level ng galing kasi nila. Yung alam mo na parang hindi lang sila maganda, hindi lang sila magaling umiksena, kundi kumpiyansa ka sa kanila, ay nako, higitan nyo muna kung paano magsalita yan. Sa kanyo na lang sabihin na parang feeling ko ay yung kandidatan ko ang mananalo, di ba? Pero looking forward pa rin naman ako sa mga ibang candidates dito nga sa kahapon sa event nila. Wala hindi sila umobra sa mga damitan, di ba? Damitan pa lang 'yun. Oo. Paano kapag gumalaw na yung mga pambato ng Iloilo, pambato ng Tarlac, di ba? Kasi si Tarlac mukhang iba din gumalaw. At sabing ganun, magna cum laude daw. And then plus na doon din si Pampanga. Diyos ko, hindi mo rin pwedeng isnabin si Pampanga kasi sa totoo lang, legit ang beauty ni Pampanga at matangkad. Kaya lang, sabi ko nga, hindi naman model ang hinahanap nila, beauty queen. Pero bilang beauty queen, pasok yung beauty niya. O, di ba? Kaya, malakas pa rin talaga yung laban ng Pampanga. So parang feeling ko si Pampanga ang isa sa mga makakalusot sa top 5 sa mga baguhan. Oho. And then pagdating naman dito kay La Union, Diyos ko, aarte ka pa ba kay La Union? Oo. Maganda talaga sila Union. At sila Union talaga yun nagbibigay ng vibes na pang Miss Universe. Para sa akin
So ako para sa akin, siya pa rin yung nakikita kong magmi-Miss Universe Philippines. And then, kumpiyansa kasi ako sa galawan niya, kumpiyansa ako sa mga ipinapakita ni La Union, lalo na yung mga styling niya. Sa totoo lang, hindi nakakasawa. Kapag tinignan mo na yung styling niya, para na siyang nasa international pageant. Hindi national pageant yung dating. Saka hindi pilit. Oo. Hindi siya yung parang trying hard na parang sa nakikita mo sa iba na Diyos ko, kulang na lang baliin na nila yung mga ulo nila para lang makapost ng bongga-bongga at masabi lang maganda ang photoshoot niya, di ba? So, yun. So, naiintindihan ko yung iba, they are trying their best naman na para manalo. Pero kasi syempre, aminin na natin na sabi ko nga, ang mga front runner ngayon, ito yung ibahin mo yung mga front runner ngayon kasi hindi sila katulad ng front runner na katulad ng inaasahan mo before. Oho. Na yung nakita mo na parang ibang level ang mga front runner ngayon. Kasi yung mga front runner ngayon, sila talaga yung mga kabugera. Yung tipong ewan ko. Basta, abangan na lang natin, no? Pero ayun, for now, hindi ko pa rin nakikita na parang yung magiging top 5 na gigibain mo sila ng ganun-ganun lang. So parang feeling ko sila Union, talagang nasa top 5 spot yan. Si Taguig, si Cebu City, yes, hindi sila mawawala sa top 5 kasi they are strong. Si Roxy ng Baguio, nakikita ko pa rin na talagang kakabog si Roxy ng Baguio. At saka syempre, none other than pwedeng talaga si Pampanga ang isa sa mga lumusot para sa top 5 ngayon dito sa Miss Universe Philippines. So, yan yung abangan natin. Malapit na silang maglabas ng mga eksena nila dyan sa social media at yun yung tutukan natin. Di ba? Oh my gosh. Are you excited? Kasi ako, yes, sobrang excited ako dyan. So, syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support. And then, kayo guys, ano guys, ang tingin ninyo dito sa mga pinag-uusapan natin ngayon? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga tinatalakay natin. Syempre, maraming salamat sa inyong lahat sa support at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa nakaka-subscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click nyo na rin po ang notification bell to more updated syempre sa aking mga chika. Sabi nga ganon, always keep smiling and laban lang. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.